The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Oy, mas magandang lalaki ka pa sa lahat ng magandang lalaki. Sa napakagandang Lunes ng umaga, Brad Jeff. Good morning. Good morning, Ted. Chine-check ko kung diff fake ka o hindi eh. Totoo ikaw yan. Totoo yung sinabi mo. Siya to. Oo. Siya, hawakan mo nga siya. Totoo ba yan? Siya ito. Totoong Ako totoo. yun. Siya ito. Yan. At hindi po wala akong problema ang inyong telebisyon. Talaga maitim lang ako. Nababad ka ba nitong weekend? Nag-swimming ka ba? Ha? Nag-swimming ka ba? Hindi, ito talaga ang mga kutis na Kutis Pilipino. kutis ng mga uring manggagawa. Yan. Ayan, binabati ko lang po ng happy birthday si Vice Mayor Ronin Leviste. Opo, ang pagkagandang lalaking apo at mahusay Sir na Robert C. ni Robert C. Good morning si po. Ronin Leviste, happy birthday po sa inyo, Vice Mayor. April 27 po siya nagdiwan ng kanyang kaarawan. Batang-bata Bagets pa na ito. bagets, ano? Ayan, sige. So, Brad Jeff, good morning ulit at good to see you. At sana'y makita ka rin namin bukas ng live. Opo, hanggang Biyernes, sana. Sana Sana do. rin. Sana. Okay. Eto na si Pastor. Ano magandang Ah. balita ngayong Lunes, Pastor Jeff? Well, magandang balita. Birthday ng aking kaibigan si Claire Pineda. Happy Dapat birthday. maramdaman natin yan, Pastor. Oo, paramdam ka naman, Claire. Ayan. Anyway, nasa BPI din ako the other day. Joyce and Mark Bautista lagi nakatune in sa atin, mga taga Marcos Highway. Congratulations din kay Boy, kanina, saka si Janet. Naku, sigurado yung tricycle na yon, Ted. Baka may parang yung mga jeep namin dito sa Marcos Highway. May mga patok. O yung Yung malakas maiingay. yung kabog Yung maiingay na ng jeep. Dami pa rin nun eh. Sa Marcos Highway, Antipolo. Oo. Parang Tsaka, nasa grabe mga Dali. swerving ng mga jeep dyan eh. Para silang mga eroplano. Sige, so... Yung nakatabi mo lang sa kalye para ka na rin may sounds. Correct. lagyan mo yan ng To God Be All the Glory. Yan. Yung iyong tricycle. Oo. Hey boy, Yan. excited na kami, boy. Gusto ko Sige. makita yung transformation ng kanyang tricycle. Sabi ko nga, kung gustuhin niyo, magpalit tayo ng bagong motor. Sabi nga niya, Ayaw na niya. maghulugan Siguro may daw. sentimental value din sa kanya yun. Tanong nga ako, magkano ba ngayon ang brand new ng mga pamasadang tricycle? Mga nasa 100,000 na yata o mga 80, mga ganun siguro. No? Yung sidecar kasi. Oo, kayang-kaya ni Chacha yan. Sige. Girl, Palit kayo bago. talaga. Okay, Oh, Brad. eto na. Si Pastor Jeff. Pastor, bring it on. Kaka-ceramic coating lang. Kita ko sa vlog mo. Anyway, happy Monday po. Hopefully, nakapahinga po tayo. Yung iba, of course, alam mo yon, medyo mabigat yung mga pasanin na dinadala. Parang yung pahinga is something na parang ang hirap yata. It's a luxury to them, Pero, of course, may mga, bilang pastor, may mga pinagdadasal po kami na matindi mga pinagdadaanan, karamdaman, at yun po yung address natin this week, yung mga miracles of healing ni Jesus. Hopefully, maka-lift po ito ng inyong pananampalataya, na magtiwala ulit sa Diyos kung parang feeling mo, nakalimutan na yata ako ng Diyos. Sabi po sa Biblia, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kasi nga po, noong unang panahon, konti lang marunong magbasa. Meron silang tinatawag na scroll, binabasa sa synagogue. At pag ang salita ng Diyos ay binabasa, naririnig lang ng mga common na tao. Kaya sabi, yung pananampalataya, lumalago yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ngayon po, meron naman tayo lahat kapasidad magbasa, yung may karamihan sa atin. So kung may Biblia po kayo sa bahay, please lang po basahin nyo. Huwag lang kayo maghintay ng Daily Brad segment para makarinig ng salita ng Diyos. Maring isa po itong kasangkapan ng Diyos, pero kayo po mismo sa bahay nyo, magbasa kayo ng Biblia. Available naman po yan sa mga murang bookstore. Mura lang po yan. Anyway, ano man nagpapabigat sa buhay nyo ngayon? One time si Jesus nagtuturo sa isang synagogue, sa araw ng pahinga. At nandun po yung isang babae na 18 taon nang merong matinding karamdaman. Nahukot na nga siya sa, nakuba na. Okay, hindi na niya maiunat ng gusto yung kanyang sarili. Dahil for 18 years, yung karamdaman niya, nagdulot na ng hirap sa kanya. So, larawan po siya ng mabigat ang dinadala. So, maaaring ikaw na nakikinig ngayon, hindi ka naman kuba physically. Pero ang bigat ng dinadala mo, sasabihin mo, Brad, hindi ko na kaya to.
Maaring emosyonal, maaring relational yung problema sa pamilya, asawa, marriage. Maaring pinansyal, which is karamihan. Okay, yan ang mga dinudulog sa atin na prayer request. Or yung nga pong physical na may karamdaman. Lagi ka nakatungo, nakatingin sa malayo, lugmok at itsura ka na kawalang pag-asa. So minsan naisip po ba natin, bakit sa akin ba dumapo ito? Alam niyo po ginawa ni Jesus sa Lucas 13:12. Pagkakita ni Jesus sa kanya, tinawag siya nito. Sinabi ni Jesus sa kanya, babae, pinalaya ka na sa iyong karamdaman. Gusto ko pong magkamplang sa unang salita, pagkakita sa kanya. Alam niyo po, ito yung para sa iyo na nakikinig ngayon. Nakikita ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Concern siya sa sitwasyon mo. Ngayon, ang pangalawa kasi, tinawag siya. Baka ikaw tinatawag ka na ni Lord. Hindi pumunta sa langit, okay? Tinatawag ka para lumapit sa Kanya. Problema kasi natin minsan po, no, sa mga na-counsel ko through the years. Alam nating mabait ang Diyos, mapagmahal siya. Ang tanong, lumalapit ba tayo sa Kanya? Kasi po, lagi naman siya nag-iimbita. Come to me, all you who are weary, sabi niya. Lumapit kayo. Kayo na napapagal at bibigyan ko kayo ng lunas. Pinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae at noon din, natuwid yung kubang likod ng babae. Okay, sabi po noon din, wala pong pakundap-kundap, walang pakeme-keme, wala pong mahirap para sa Diyos natin. Nothing is impossible with God. Ano sabi ni Jesus, pinalaya ka na sa iyong karamdaman. Yung pagkakagapo sa iyo, itinuwid ng Diyos yung baluktot sa kanyang physical na kaanyuan. Maring ikaw, may kailangan ituwid sa iyo ang Diyos. Yung baluktot mong pamumuhay, baluktot mong pananaw, baluktot mong ideolohiya, baluktot mong pananaw sa ibang tao. Ay, ayoko magpatawad, ako yung nabalagoong. Ayokong bumait, baka ako naman ang sa ilalim sa mga tao na yan, na kapangyarihan nila. Baka po may baluktot sa ating pananaw, and ang Diyos po, idinidiretso ito. At doon po ending, as I end, at nagpuri ang babae sa Diyos. Yun po ang naging ending. At the end of the day, it's for the glory of God. Simulan po natin magpuri sa Diyos, kahit hindi yung pa natatanggap yung karamdaman. And who knows, baka pag lumapit tayo sa Diyos, dahil nakikita niya tayo, sasabihin din sa iyo ng Diyos, anak, pinalaya ka na sa iyong karamdaman. Lucas 13:12, pagkakita ni Jesus sa kanya, tinawag siya nito, sinabi sa kanya, babae, pinalaya ka na sa iyong karamdaman. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mga pagkakataon na to na naririnig pa rin namin ang 2,000 taon ng kwento ni Jesus. At ito ay totoo noon, totoo ngayon, at totoo magpakailanman. Dahil ikaw ang Diyos, that's the same yesterday, today, and forever. So Lord, dumutulog kami sa iyo sa mga taong may karamdaman ngayon, physical, emotional, financial, relational. Lord, ituwid niyo po ang kanilang landas, ituwid niyo po ang kanilang pagkakakuba, kung ano man Lord ang nagbibigay ng bigat sa kanila. Salamat Lord sa kagalingan na ibibigay mo sa kanila paglapit sa iyo. Para ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po ng marami sa magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon, sa kanya pong mga biyahe. Lord, keep them safe and protected. At mahal na Panginoon, salamat po muli para po sa aming programa sa pagiging daluyan nito ng mga biyaya ng gagaling po sa inyo at inyo rin pong pinadadaan sa aming po mga Happy Anonymous. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng mga magulang tulad po ni Boy at ni Janet na nagpapagal para po sa kanilang pamilya. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga uri manggagawa na ang galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Okay, Brad. So, mag-iingat kayo, Brad. Salamat na marami. And looking forward pa rin kami sa iyong paghahatid ng magandang mga balita araw-araw sa ating programa. Brad? Yes, araw-araw pa rin naman po tayo magkakasama. Ako po ay panandalian lang mamamahinga. Hindi habang buhay. Panandalian lang. Magtatrabaho din naman at the same time. So, but everyday kasama tayo, Brad. Batiin ko lang na nanonood ngayon yung mga kasama ko sa NAVSOCOM, sa Philippine Navy, Attorney Martin Yasay. Nagpadala ng picture, yung malaking TV sa bahay nila nanonood. Thank you so much for daily tuning in. Attorney Martin Yasay. So, Brad Ted, we'll see you tomorrow. Cha-cha, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.